At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napaka-importanting update para sa atin bilang mga XRP community. Sa mundong ito ng cryptocurrency, madalas po tayong malunod sa ingay ng araw-araw na paggalaw ng presyo. Pero minsan, kailangan nating lumayo at tignan ang malaking litrato o larawan para makita ang direksyon ng ating asset. Meron pong isang kilalang analyst dito na si Egra Crypto ang naglabas ng bagong long-term outlook para kay XRP at ang kanyang analysis ay nakabase po sa isang rare o bihira na alignment ng mga moving averages sa isang 2-week time frame. Sinasabi niya na posibleng na-establish na XRP ang kanyang macro bottom. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang structure na ito, kung bakit kakaiba ang nangyayari ngayon at ano ang ibig sabihin ng Fibonacci targets na umaabot hanggang $31. Walang short-term noise. Focus lang tayo sa market structure. At ayan, bakit nga ba kakaiba ang compression ng 50, 100 at saka 144 moving averages? Kaya pag-usapan po natin ang technical na aspeto ng analysis na ito. Ang focus ay nasa 2-week chart. Ayan po ang kanyang ibinahaging 2-week chart dito. Dito ay binigyang diin ni Egrag ang unusual or kakaibang compression ng 50 exponential moving average o EMA, ang 100 EMA at ang 144 na weighted moving average or WMA. Ayan, kulay blue yung 50 EMA. Sky blue naman ang 100 EMA at red naman ang 144 na WEMA. Kaya ayan, kitang-kita natin dito sa ating chart. Sa karanasan ng mga veteran traders, ang ganitong klaseng convergence ay napakabihira. Sa aking opinion naman, ang compression na ito ay nagsisilbing coiled energy. Isipin ninyo na lang mga ka-crypto ang isang kumpol ng mga wire na pinagsama-sama. Sa market, kapag ang mga ganitong long-term indicators ay nagtatagpo, nangangahulugan ito na ang presyo ay nasa loob ng isang matinding consolidation. Hindi ito basta-basta nagaganap. Ayon po sa analysis, ito ang unang beses na nag-converge ang tatlong averages na ito sa panahon ng isang major consolidation phase. Ibig sabihin, ang market ay naghahanda para sa isang malaking paggalaw o upward expansion ang inaasahan base po sa historical context. Hindi po ito paghula lamang. Ito ay pagtingin sa pattern ng mga nakaraang cycles kung saan ang ganitong compression ay nag-lead sa malalaking rally. Ngayon ay tapos na ba ang correction at nasa accumulation phase na ba tayo? Ang pangunahing punto ni Egrag ay ang ideya na ang lowest point, yan ang lowest point o yung tinatawag nating cycle bottom ay posibleng nasa likod na natin. Pero wag po tayong magpadala sa excitement dahil hindi agad-agad aakyat ang presyo. Walang straight line po sa crypto. May sinusunod na structural sequence ang market na dapat po nating maintindihan. Ngayon sa aking opinion, ito po ang mahalagang bahagi. Kahit na sinasabing tapos na ang lowest point, ang market ay kailangan pa ring patunayan ang sarili nito. Ang inaasahang unang hakbang ay ang rebound po patungong 50 EMA na nasa ngayon ay nasa price level na $1.60. Ayan, $1.60. Pero wag po kayong magulat kung magkaroon po ng rejection dito. Ang tawag natin sa ganitong galaw ay market testing. Sa aking tingin, ang retest na ito sa Fibonacci levels, particular po sa pagitan ng 0.618 at 0.15 na levels, ay ang pinaka-critical na bahagi. At ang tanong ay bakit? Dahil dito po natin makikita ang tunay na accumulation zone. Dito bumibili ang mga smart money bago po ang susunod na malaking pag-angat.
Ang double bottom structure na ito ang magbibigay ng technical foundation para sa susunod na macro advance. Ano naman ang papel ng Fibonacci level sa ating $31 na price target? Pag-usapan naman natin ang mga target. Ang Fibonacci extension levels ay ginagamit po ng mga analyst para makita ang posibleng peak ng isang asset base po sa historical performance. Si Egrag ay nag-outline po ng ilang mga upside projections na talagang nakakuha ng atensyon. Ang conservative target niya ay nasa pagitan po ng $5 at saka $6.50. Pero hindi po dito nagtatapos ang kwento. Kung titingnan po natin ang Fibonacci extensions niya dito, ang 1.272 extension ay nagtuturo po sa presyong $9. Ang 1.414 naman ay nasa $15. At ang 1.618 ay umaabot na sa $31. Aminin natin, ang $31 ay isang napakalaking target. Kaya ang opinion ko po dito, masyadong maagang mag-celebrate. Pero ang structure ay nagbibigay po sa atin ng blueprint kung paano makarating sa target na ito. Ang pinaka-importante po sa analysis na ito ay hindi ang $31 mismo, kundi ang compression na nabanggit po niya dito. Yung compression na ito ang nagsisilbing signal na ang isang substantial market move ay paparating na. Ang presyo ay resulta na lang ng market structure. Ang structure ay naging maayos, ang targets. Kung ang structure ay naging maayos, ang targets po ay susunod na lang. Ang kailangan nating gawin ay manatiling nakatutok po sa market structure at iwasan ang ingay ng mga taong nag-uopinyon lang base sa emosyon. Ngayon ay bakit kailangan nating mag-focus sa market structure sa halip na short-term noise? Sa bawat pag-akyat at pagbaba ng chart, maraming mga traders ang nawawala dahil po sa short-term noise. Yung mga maliliit na balita na nagpapanik sa mga retail investors. Ang advice po ni Egrag ay malinaw. Yan ay mag-focus sa structure. Sa aking opinion naman, napaka-importante nito. Ang short-term noise ay parang turbulence sa isang eroplano. Nakakatakot maramdaman, pero kung alam mo ang direksyon ng eroplano, alam mong makakarating ka sa destinasyon. Ang market structure na nakikita po natin sa 2-week time frame dito, ayan, ay ang flight path. Ang compression ng moving averages dito ay nagsasabing ang eroplano ay nasa tamang direksyon. Ang tanong na lang na natitira ay kung gaano katagal ang itatagal ng consolidation phase na ito bago ang final expansion. Para sa akin, ito po ay isang laro ng pasensya. Ang mga taong nagfo-focus sa daily price movements ay madalas na napag-iiwanan ng malalaking paggalaw. Ang pag-unawa sa market structure ang magbibigay sa iyo ng conviction para manatiling nakahold kahit na malikot ang market. Ngayon ay paano natin ihahanda ang ating sarili sa mga susunod na linggo? Ayan, si XRP, base po sa technical outlook na ito, ay nasa isang mahalagang phase ng kanyang cycle. Ang pinakamahalagang takeaway po dito ay huwag pilitin ang market na gumalaw ayon sa gusto natin. Ang market ay sumusunod po sa kanyang selling, sa kanyang sariling structure. Ang pagkakaroon po ng $1.60 target para sa 50 EMA at ang posibleng pag-retest ng Fibonacci levels ay dapat magsilbing guide o gabay sa ating desisyon. Kung kayo po ay long-term investor, ang ganitong mga analysis ay nagbibigay po ng peace of mind. Hindi natin kailangang mag-alala sa bawat red candle kung ang ating macro view ay buo. Ang susunod na mga linggo ay magiging kritikal para makita natin kung ang symmetrical triangle consolidation, ayan, ang nakikita natin dito ay magre-resulta sa breakout. Kaya manatiling mapagmatsyag, patuloy na mag-aral ng structure at huwag pong kalimutang
ang tagumpay sa crypto ay madalas na nakukuha ng mga taong may disiplina at tamang kaalaman. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.